Pahayag ito ni Chairperson Luistro, pagpayag ng pagkadismaya sa nangyari ngayon na hearing sa Kamara. Title, na ghost na nga tayo, tila ginagaslight pa tayo. May patutsada si House Committee on Justice Chairperson Gerbil Luistro laban kay VP Sara sa kanyang opening statement sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ng committee laban sa BC ngayong Miyerkules, April 22. Sabi niya, the worst part, the explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero, ang ibinibigay sa atin ay press release at context sa social media. So, naisahan siya ni VP Sara, di ba? Sumasagot si VP Sara, kailang hindi sa kamera. Sumasagot siya sa social media. Na bagay na ikinadismaya ng kongresista. O, ito. Nagos na nga tayo, tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera, ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. Ay, nako. Ang galing. Ang galing ng diskarte ni VP Sara, no? Kasi, umaasa itong mga kongresista na magigisa. Anong ibang term ng magigisa? Maano nila si VP Sara? Parang ginawa nila nung budget hearing ba yun? Nung 2024? Yung kawawa si VP Sara? Parang gano'n ang gusto nilang gawin. Kaya lang, hindi nagpakita si VP Sara. Sino pa ba yung nagsabi na, I hope darating si VP Sara? Sabi ni Congressman Abante. So ito si Congressman Luistro, umaasa siya na magpapakita pa rin. Kailan? Wala. Puros press release lang. Pagkamaro talaga si VP Sara. Yung wise ba? Ano ba yung sabi ni Senator Marcoleta? Sabi ni Senator Marcoleta, nakikita kasi nila, meaning mga kongresista, na matatalo sila dito sa trial sa Senado. Kaya ang ginagawa, doon na lang sila sa Kamara, gawin yung gusto nilang magawa, yung masira nila si VP Sara. At yung punto de vista ni Senator Marcoleta na yan, sinang-ayunan, unang nagsabi si ex-Supreme Court Justice Adolfo Ascuna na walang numbers, matatalo sila sa trial. Kaya ginagawa is trial by publicity na ang ginagawa ng mga kongresista sa Kamara. Kaya ngayon, sobra silang dismayado. Hindi nagpapakita si VP Sara. Kasi nga, sa normal na justice system natin, pag sampahan ka ng reklamo sa piskalya, pwede ka namang hindi magpakita. Mag-sign ka lang ng special power of attorney na yung abogado na yon ay siyang imong representative at pwede na siyang umarap doon sa piskalya. So kung nakuha na yung reklamo, so ako yung isinampa, no? Mag-ano ako ng counter affidavit. Tapos pupunta ako sa kahit saang piskal sa buong bansa. Pwede yun. Example, sinampahan ako sa Quezon City Prosecutor's Office. Nasa Mindanao ako. Punta lang ako sa isang piskal sa Mindanao. So, harap ako doon. Panumpahan ko yung salaysay ko. Pwede na yun. Ganun nga ang nangyari kay Tatay Digong noon. Malala ko. Sinampahan siya ng reklamo ni Franz Castro ng grave threat. Hindi naman nagpakita si Tatay Digong doon sa Quezon City. Fiscal. Davao lang siya nanumpa ng kanyang counter affidavit. Tapos na. So, ganito rin ang nangyayari ngayon kay VP Sara. Very wise talaga yung ginawa nila na dinedma
ininjan itong mga para I don't know. Wala, hindi na nila masisira si VP Sara. Hindi na nila matatanong kung ano-anong itatanong. Kasi alam ni VP Sara na aakyat ang impeachment sa Senado. Mai-impeach siya dito sa Kamara. Kaya bakit pa siya magpapakita? It's no use. Kasi wala siyang naka-made up na yung mindset ng mga kongresista na boboto sila to impeach the VP regardless sa mga ebidensya. Kaya nga makikita niya natin ngayon, kulang-kulang ang ebidensya nila, yung mga complainant. Kaya ito ng Committee on Justice na ang nag-fishing expedition para magkalap ng additional na ebidensya. Ganon po ang nangyayari ngayon. So, asahan natin mamaya yung pasabog kuno ni Boyeng Rimulya, ni Trillanes, BIR representative, Anti-Money Laundering Council representative. Sino pa ba? Yun man lang, 5 ang ay 4 ang expected na mga resource persons nila ngayon. Si Madriaga wala na, hindi na daw nila patawag dahil more of a liability si Madriaga basing sa kanyang pag-appear sa hearing nung nakaraan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sergeant De Leon, okay, si Brigadier General Orlando De Leon. May post siya na ang ganda ng dating, may katatawanan, kailang may katotohanan. Okay. Saro pa lang, booking at taob na kayo. Pagdating ng Sara, kulong kayo, mga animal. Saro, special allotment release order, yung tinalakay sa Korte Suprema. Kasi dito, booking, malalaman kung saan napunta yung mga pondong dinivert nila. Wala silang kawala, checkmate sila sa Saro. Ang galing ni Supreme Court Justice Marvic Lunen. So booking, taob. So, Saro yun pagdating ng Sara. So sino yung Sara? Special. Ano bang meaning ng Sara? Special. Basta yung matapang na Sara, yung nangulata, nanapak ng sheriff, yung nagbabala na hindi ko kayo palalampasin, yung mga nag-traitor sa akin nang dahil sa politika, okay lang yon, mapapatawad ko kayo dahil that's part of politics, sabi niya. Kaya lang yung nagnakaw, nag-traidor sa kaban ng taong bayan, kumanda kayo, hindi ko kayo palalampasin. Ang galing, Saro pa lang, booking kayo. Pagdating Sara, kulong kayo, mga animal. Kaya itong si Attorney Rowena Guanzon, kahit dilawan siya, hindi niya inaangkin na DDS siya. Gusto niyang suportahan ang candidacy ni VP Sara. Kasi naniniwala si Attorney Guanzon na si VP Sara lang ang may determinasyon, may conviction, may tapang, malasakit, whatsoever, para mapakulong ang mga kawatan sa gobyerno. Ito ngayon, nangyayari na, I don't know, drama, sarswela o totohanan. Yung ombudsman, sinampahan na nila ng patong-patong na kaso si Martin Romualdez. Mabibigat yung mga kaso Plunder. Direct bribery, indirect bribery, ano pa? Graft. Money laundering. Naisampa na kahapon. Nairabol na. Napunta na sa 7th Division ng Sandigan Bayan. So it appears na parang totoo na ba ito? O parang totoo nga. Yung plunder doon is non-bailable, depende sa bigat ng ebidensyang na i-present ng ombudsman.
Kung mahina yung ebidensya, most likely, pwedeng mag-issue ng warrant of arrest ang korte. Kailan? Bailable. Yung apat na other cases, non-bailable ang mga yun. Kailang depende rin sa ebidensya. Kung malakas yung ebidensya, pwede pa rin mag-issue ang Sandigan Bayan ng non-bailable na warrant of arrest. Kaya dito, nakaka-excite tong development na ito na sinampahan nila ng kaso si Martin Romualdez. So, wait and see attitude tayo ngayon. Sa ngayon, alanganin ako, hindi pa ako naniniwala. Maniwala na lang ako kung ang Sandigan Bayan na sa tingin ko ay patas na korte, walang kinikilingan, parang parehas sa Supreme Court, ang Sandigan Bayan. Pag nag-issue itong Sandigan Bayan ng arrest warrant kay Saldico na non-bailable, ayun, totoo na yun. Pasalamatan natin si Ombudsman Boying Rimulya. Pasalamatan natin ang Marcos Jr. Administration. Ako, I don't know sa inyo basta mapakulong nila si Martin Romualdez, non-bailable, okay na ako. But as of now, wala. Hindi pa ako maniwala. Ang pinaniniwalaan ko lang ay si Sara. From Saro to Sara. Kasi walang patawad. Nakita naman natin yung kanyang ugali. Sabi nga ni Trillanes, ex-Senator Trillanes, mas malupit pa daw si Sara kumpara kay Digong. And I agree. Kaya takot na takot si Trillanes na maging presidente si Sara Duterte kasi nakita niya na ang pagiging matapang, basta. Kaya lang, ang pagiging matapang ni BP Sara, depende, parang tatay din niya. Sa mga adiktos, binidiktos, sa mga kriminal, matapang siya. Kaya lang, pagdating sa ordinaryong taong bayan, maluluyon kung sa Bisaya, maawain, mapagmahal. Kaya nakaka-excite. Sana 2028 na ngayon. Kailan? Sandali na lang yan Impeachment. Ngayon, ongoing na ang hearing sa Kamara. Tingnan natin, ano bang pasabog ni Trillanes? Ano bang pasabog doon ni Ombudsman Rimulya? Palagay ko, kwitis lang yung mga pasabog na yan. Baliwala. Gawin na nila yan, ilabas nyo na lahat ang inyong pwedeng ilabas sa Kamara dahil hanggang dyan lang kayo. Dahil pag inakyat nyo ang kaso sa Senado, makonbin ang impeachment court, ay sigurado, panalong-panalo ang ating BP Sara. Kaya wag tayong mabahala, relax lang tayo, hintayin natin from Saro to Sara, tiyak makukulong mga animal kayo.